Di ba? O kagaya na lang nito, alisin ko na hutong si dating Pangulo Duterte. Dito tayo kay Roque, mga kababayan. O, Roque! Hi! O, sumagot na po si Harry Roque. Leonie Kindatan, shout out po sa inyo. Palagi kong pinapanood ang vlog mo. Salamat po, madam. Kay Roque tayo, mga bossing. May naglabas na po ng statement si Harry Roque, no, doon sa warrant of arrest na inilabas po sa kanya doon sa kaso ng human trafficking. Aray. So ngayon, mga kababayan, pinapahagilap na po si Roque, pinapa-aresto na po. Mga bossing. So, ganap na po natin pwede sabihin, wanted na po si Roque sa batas. Di po ba? Wanted na po si Roque sa batas, mga kababayan. Ngayon, dahil may kaso po, at alam naman natin, ang gobyerno ng Pilipinas kumikilos na po para ibigay yung kanilang panig patungkol po doon sa binibintang ni Roque sa gobyerno ng Pilipinas na siya po ay ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Kompletos rekados po ang Pilipinas, mga kababayan. Simula Congress, Senado, makikita po sa lahat ng hearing, baka sabihin lang, please watch this YouTube. Congress of the Philippines. Diyan po binibigyan pagkakataon si Roque na ipaliwanag ang kanyang sarili. Gumagana ang due process sa amin. Kaya lang biglang nagtago nung kailangan ng ilabas yung kanyang mga papeles, dokumento ipinagyayabang. Eto tayo kay Roque. Same lang din po ng kanyang paliwanag. Statement of Harry Roque on the warrant of arrest May 15, 2025, malamang ho, nang gagalaitin na naman si Maharlika dito, ano? Best friend niya to, mga kababayan No? Best friend ho ni Maharlika to, mga bossing. Sabay sila, bangag. Ano ba? Bangag. Tapos sa kabila naman daw, bakla. Bading. Hindi, si Shiro Kansaki may sabi nun The issuance of warrant of arrest form part of the unjust prosecution, which I will include to my application for asylum in the Netherlands as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Duterte. Yaan yung kanyang sinasabi, mga bossing. Pero ang gobyerno ng Pilipinas, pag pinakita ho, mga kababayan, yung mga ebidensya na may mga dokumentong nakita kay Roque doon sa loob ng Pogo, may mga bank account na nakita doon sa loob ng Pogo, nakita yung isang Chinese doon sa loob ng bahay niya sa Benguet. Sasabihin, so link siya sa Pogo. Opo, link po siya sa Pogo. Ngayon, inimbestigahan po siya sa Senado kasi po yung Pogo, eto, iisa-isahin ko na yung pagkakasunod-sunod. Opo, ayan, link siya sa Pogo. Opo. No, kasi po yung Pogo sa amin, meron pong mga nakita na mga torture hub doon sa loob. Nang i-scam po sila. No? Sila po ay kumukuha ng mga ibang nasyon para pagtrabahuin sa Pilipinas. At pagpasok sa Pogo, ayun, mangi-scam ang trabaho nila. At pag hindi sila pumayag, hinugulpi sila, nilalagay sila doon sa torture hub. Kinakawawa nila, kinukulong nila. Yari. Okay. Tapos, ano yun sa Kongreso? Kasi po, binibigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili doon. Eto, panoorin niyo po. Sumasagot siya. Siyempre, magkakaintindihan na po yan dalawa, mga kababayan. Magkakaalaman na. Nga, pinanood namin. Hinihingan siya ng dokumento. Pagkatapos po nun, tumakas na po si Roque. Hindi na po nagpakita sa Pilipinas, sa Congress. Tapos, etong sinasabi ni Roque, baka sabihin mga kababayan, ng gobyerno ng Netherlands, walang katotohanan pala yung sinasabi mo. Ito, sunod-sunod. Ito yung mga ebidensya sa inyo. No? Hinahanapan ka lang pala ng ebidensya o yung dokumentong pinagmamalaki mo. Lumayas ka na ng Pilipinas. Yari.
Kaya po yung asylum na yan, mga bossing, 100% po ako hindi po papaniga si Roque dyan. Malamang sa alamang ho, mga bossing, diyan na mag-uumpisa yung makikipag-ugnayan na po ang Pilipinas sa Interpol. Mga ilang buwan lang po siguro. Baka nga next month nandito na yan si Roque. Nasa Pilipinas na yan si Roque. Di po ba? Sa galing po ng Interpol, mga kababayan, sa dami pong connection ng Interpol, madali pong hagilapin para sa kanila. Kung si Alice Guo nga huli di ba? Kung si Tebes, natagpuan din mga kababayan. Ito pa kaya si Roque na hindi mapakali sa social media, mayat-maya naka-live, mayat-maya ipinapakita yung kanyang lokasyon. Yari. Hindi po ba? Kaya maganda po, no? Yung hindi natin binastos yung Interpol, mga kababayan, nung panahon na sila ay humihingi ng tulong para arestuhin si dating Pangulong Duterte. So ngayon, tayo naman ang hihingi ng pabor sa Interpol, mga kababayan, at ito nga, ang tulungan ang bansang Pilipinas na maaresto si Harry Roque. Saklap Ang saklap, mga kababayan. Ganito ho ako. Lagi kong inaasar si Roque, pero naaawa ho ako doon sa mga anak. Naaawa ho ako doon sa mga mahal sa buhay, mga bossing. Siyempre, kahit papaano, ako ho ama din. Anak din po ako. Ayokong may mga mababalitaan na mga ganito sa aking mga mahal sa buhay. Sa nanay, sa tatay, lalo na gano'n, di ba? Nakakalungkot po yung nangyari kay Roque, mga kababayan. Pero wala Kailangan nila pong harapin yan lahat, mga bossing. No? Yung mga anak, nako, for sure, stress yung mga yan. Nasasaktan po yung mga yan, mga kababayan. Kaya lang, doon sa pinapakita ni Harry Roque, mas mapipikon ka pa Di ba? Mas talaga bang, mas manggagalaiti ka pa imbis na yung tuloy-tuloy ka maawa sa kanya. Sana mahuli ka na. Mapapaganon ka talaga sa kanya. Bangag. Di mo ba, mga bossing? Anyway, 1 oras at 10 minutos na din po tayo nagkasama-sama. 4,000 manonood po. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin po yung like, yung subscribe and share, no? Ilang libo na lang po at tayo ay 500,000 na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.